Samahan po ninyo ako sa maikling panalangin. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa isang napakagandang umagang ito. Lulhatiin ang pangalan mo sa kitaas-taasan na aming Diyos, sa iyong walang hanggang kabutihan sa amin, sa kadakilaan ng iyong pag-ibig o Diyos na hindi kayang arukin ng aming kaisipan. Maraming salamat po sa pribilehyo na muli na patuloy po na magabayan ng bawat katuruan na nagmumula sa inyong banal na salita. Hiningi po namin sa mga sandaling ito ang inyong paghahari sa aming kalagitnaan. Kaugnayin po ninyo ang bawat isa sa amin ayon sa pangangailangan ng inyong mga anak. At ipahintulot po ninyo, Panginoon, na ang mensahe ng iyong banal na salita ay tumimo sa bawat puso. Maging baon po at kalakasan po namin ito sa lakbayin ng buhay na inilaan mo para sa amin. Salamat po at sa mga nalalabing sandali, kayo po maging sentro ng lahat. Tanging pangalan mo ay siya malulati at madakila. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Samahan po ninyo ko sa pagbabasa po ng John chapter 17. Lalabas ba dyan? Hindi ko na nakausap yung ano. Pasensya na po kayo. English Bible po ang hawak ko at ito ay ang New American Standard Bible. At babasahin ko po ang John chapter 17. Pasensya na po kayo, buong chapter po ito kasi ayaw ko na mag-iwan kahit konti dahil panalangin po ng Panginoong Hesus to. Kaya po yung ating aralin po ngayon ay pinabagat po natin the heart of Jesus in prayer. So babasahin ko po sa inyo. Ang hirap lumingon doon, kaya dito na lang. He said to his disciples, yan ang sinasabi ko pag may edad ng ganito. Hindi bale, kaysa naman sa hindi umabot. Jesus spoke these things and lifting up his eyes to heaven, he said, Father, the hour has come. Glorify your Son, that the Son may glorify you. Even as you gave him authority over all flesh, that all who you have given him, he may give eternal life. This is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. I glorified you on the earth, having accomplished the work which you have given me to do. Now, Father, glorify me together with yourself, with the glory which I had with you before the world was. I had manifested your name to the men whom you gave me out of this world. They were yours, and you gave them to me, and they have kept your words. Now they have come to know that everything you have given me is from you. For the words which you gave me, I have given to them, and they received them, and truly understood that I came forth from you, and they believed that you sent me. I ask on their behalf. I do not ask on behalf of the world, but of those whom you have given me, for they are yours, and all things that are mine are yours, and yours are mine, and I have been glorified in them. I am no longer in the world, and yet they themselves are in the world, and I come to you, Holy Father, keep them in your name, the name which you have given me, that they may be one, even as we are. While I was with them, I was keeping them in your name which you have given me, and I guarded them, and not one of them perished, but the son of perdition, so that the scripture would be fulfilled. But now I come to you, and the things I speak in the world, so that they may have my joy made full in themselves. I have given them your word, and the world has hated them, because they are not of the world, even as I am not of the world. I do not ask you to take them out of the world, but to keep them
from the evil one. They are not of the world, even as I am not of the world. Sanctify them in the truth. Your word is truth. As you sent me into the world, I also have sent them into the world. For their sake, I sanctify myself, that they themselves also may be sanctified in truth. I do not ask on behalf of these alone, but for those who also believe in me through their word, that they may all be one, even as you, Father, are in me and I in you, that they also may be in us, so that the world may believe that you sent me. The glory which you have given me, I have given to them, that they may be one, just as we are one. I in them, and you in me, that they may be perfected in unity, so that the world may know that you sent me and love me, even as you have loved me. Father, I desire that they also, whom you have given me, be with me where I am, so that they may see my glory which you have given me. For you loved me before the foundation of the world. O righteous Father, although the world has not known you, yet I have known you, and these have known that you sent me. And I have made your name known to them, and will make it known, so that the love with which you love me may be in them, and I in them. Ito po mga talatang ito lahat ay panalangin po ng Panginoon para lamang po mabigyan natin ng konting background po. Kung nabasa po natin ng John chapter 16, ang huling bahagi po, particularly verse 33, sinabi po ng Panginoon doon, nagbigay po siya ng parang proclamation, yung pagwawakas niya ng kanyang turo sa chapter 16 po ay parang shout of victory. At ang sabi niya, these things I have spoken to you, so that in me you may have peace. In the world you have tribulation, but take courage, I have overcome the world. Yung pong pronouncement of victory niya ito, makikita po natin, encouragement din sa mga ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad. And this was actually in anticipation of the time that he was about to go to the cross para po harapin na niya yung sintensya ng kamatayan na dapat sana para sa atin. Pero sabi po niya, I have overcome the world, napagtagumpayan ko na. Hindi pa nangyayari. Sabi niya, napagtagumpayan ko na. Kaya makikita po natin, bagamat mahirap po sa kanyang kalalagayan, dahil nasa kanya rin ang buong human nature, except sin of course, talagang kakilakilabot yung kanyang haharapin. At dito natin makikita na ang Panginoong Hesus po ay nagpasakop ng lubos-lubusan sa kanyang buong buhay, ng kanyang pananatili di sa lupa, nagpasakop ng lubos-lubusan sa kalooban ng Ama sa langit. Wala po siyang itinangi, walang kahit na ano. At sa mga sandali ito, nung po siya mananalangin, ibinuhos niya ang kanyang puso sa panalangin sa Ama sa langit. At dito may tatlong mahalagang concerns po tayong makikita sa kanyang panalangin. Mahalagang mga concerns ng kanyang puso na idinulog niya sa Ama sa langit. Ang una po natin makikita, number one is, Jesus prayed for himself. Na nandun po kanina sa verses 1 to 3. Anyway, nandyan po naman, hindi ko na po babasahin. 1 to 5, Hindi ko na babasahin muli. Dito po, meron tayong mga papansin dito. Ang Panginoon Hesus po ay diretso po that He approached the throne of grace of the Father. Diretso po siya na dumulog sa Ama sa langit at tinawag niya Father. Ito po yung pagpapaalala muna sa atin, una po siguro, at hindi po ito yung pinakabuod ng ating pinag-uusapan ngayon, kundi introduction lamang, dahil gusto kong makita natin, magkaroon tayo ng magandang, malinaw na pananaw po sa panalangin ng Panginoon.
Pagpapaalala po sa atin na lahat tayo na totoong ipinagkatiwala ang ating buhay kay Kristo Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas sapagkat naniwala tayo na nampalataya, tinanggap natin ang katotohanan na Kanyang pinagbayaran sa krus ng Kalbaryo ang lahat ng ating mga kasalanan. Dahil sa ating pananampalataya na yon at nagsuko tayo ng buhay sa Kanya, tinanggap niya tayo at tinanggap din tayo ng Ama sa langit bilang Kanyang mga anak. That's the reason why the Son and the Father, they have a father-son relationship. In the same way that each one of us, we have a father and son relationship with God the Father. Na makakadulog tayo sa panalangin. Kaya nung nagturo po siya sa kanya mga alagad, ganito kayo kung manalangin, aming Ama na nasa langit. Our Father who is in heaven. Ito po yung kanya tinuro. So makikita po natin kung paano po ang Panginoon Hesus nakadulog noon, nung panahon nasa lupa siya ng diretso sa Ama, ganun din po ang bawat isa sa atin. Hindi natin kailangan dumaan kung kanikangino o kung saan-saan. Diretso po sa Kanya. At doon po sa panalangin ng Panginoon, letter A, makikita po natin kung how the Lord Jesus Christ addressed the Father. Una, doon sa verses 1, verse 5, 21, 24, ang tawag niya Father, Ama. Okay. Sa Tagalog po, marami tayong tawag sa Ama. Ama, Tatay, Daddy, marami po tayong ginagamit. Pero iisa po yun, Father lahat yun. Doon po sa verse 11, tinawag niyang Holy Father. Marami pong hindi nakakapansin na ito po yung tawag ng Panginoon Hesus. Pagdating na verse 25, Righteous Father. Pansinin po natin, ito mga tawag niyang ito na ang pag-address niya sa Ama sa langit. At mahalaga rin ito na maunawaan natin, paalala sa atin lahat, na tanging ang Ama sa langit, ang tanging karapat-dapat na tawaging Holy Father or Righteous Father. In fact, ang Panginoong Hesus nga po sabi niya, don't call anyone Father on earth because you only have one Father in heaven. Siyempre po, hindi yung ating Ama sa laman. Pero dito, ang daming tinatawag na Father. Ano po? At alam po ba ninyo na tanging ang Ama lamang sa langit ang dapat i-address ng Holy Father o Righteous Father. Kapag ito ay ginamit natin sa ibang tao o may taong tumanggap ng paggamit nito, ito po ay kasalanan. This is an abomination in the eyes of God. Sa tao po, may batas po tayo sa Pilipinas na halimbawa po isang civilian, nagpakilalang pulis, may authority ng pulis, ang tawag po ron ay usurpation of authority. Wala kang karapatan na ikaw ay magpakilalang pulis. At yun ay punishable by imprisonment. Kung sa tao may batas na ganun, dilalo na po sa Diyos. At yan po yung nakakalungkot. Kasi ang dami natin tatawag na Father. Ayaw ko na po magbanggit. Alam na niyo yung ibig sabihin. Ano po? Kung hindi niyo alam, ayaw ko kung saan tiga planeta po kayo. Sorry po. Hindi ko maintindihan. Hindi naman ako... nagsisi na po ako sa Panginoon. Ayaw ko na magpatawa. Mapag-ilan ko minsan. Pangalawa pong makikita natin ay yung request ni Kristo ng Panginoong Hesus po, He requested for glorification. Para po bang self-serving ito? Hindi po. Kasi yung request niya sa Father to glorify Him, that included to sustain Him in His suffering, makayanan niya lahat, that the Father may accept His sacrifice, and to resurrect Him, and to restore Him again, the purity of His glory from the eternal past. Sa walang hanggang nakaraan, ay meron na siya ng glory na yon. At ito yung kanyang dinudulog sa Diyos. Again, is it self-serving? Hindi po. Kasi ang purpose dito ng request ng Panginoon
ay upang sa ganun, sa kanyang gagawin, ay mag-glorify ang Ama sa langit. It is for the glory of the Father. Na anuman ang kanyang dadaanan sa lupa, lahat ng kanyang daraanan, kahit na anong pagdurusa, it will be for the glory of the Father in heaven. Yun po yung kanyang unang purpose. At in the same way, that God's wisdom, power, and love might be known through the Son. Sa pamamagitan niya ay maipakilala na gano'n ang Ama sa langit. Wala nang iba na meron siya noon. At in the same way, ang lahat po ng mga mananampalataya kay Kristo, ang lahat ng mga talaga sumusunod kay Kristo, ay magiging kadahilanan ng kalwalhatian ng Ama sapagkat tinanggap sila ni Jesus at ang Panginoon Jesus naman ay pinagkalooban sila ng buhay na walang hanggan. Everything is for the glory of the Father in heaven. Yun po yung punto ron na gustong ipakita rito. At kung ang pinag-uusapan po ngayon ay every true Christian should glorify the Father. Ang problema po sa maraming Kristiyano ay ganito po. We only know how to glorify the Father. We only know how to praise the Lord. Kapag successful tayo, kapag may komportable tayo, pag may magandang mangyayari. But, like what the Lord Jesus Christ did, even in time of suffering, in time of difficulties, true Christians should glorify God. Yun po yung punto rito. Na ibig sabihin po, kahit na ano pa nangyayari sa buhay natin, bigyan natin ng parangal, papurit, paggulalhati ang Diyos. Sapagkat ang lahat ng ito ay sa katuparan ng kanyang palatuntunan sa ating buhay. Yun po ay kung tayo ay masunurin. Ngayon, kung ang nangyari po sa atin dahil sa ating katigasan ng ulo, it's not for the glory of God. Ano po? Kaya po, kung totoo yan ating ginagawa, we need to be reminded that all genuine Christians would rather suffer. Ano po? At pipiliin po na maging uncomfortable kaysa naman sa makigaya sa kalakaran ng sanlibutan. In fact, ito po yung ating patutunguhin ngayon na isang bahagi ng ating binabanggit po rito. Ulitin po natin. We are not supposed to conform ourselves with the ways of the world. Ngunit kung tayo ay sasalungat sa daloy ng buhay sa mundo, natural po, we will be uncomfortable and in a way, we'll be suffering. Actually, sinabi po na Bible yan, Romans chapter 12. Romans 12, verse 2. Pansinin po natin yung sinabi. Alam mo dyan? Sige po. Do not be conformed anymore to the ways of this world, but be transformed in the ways, be transformed in your mind. Magbago na kayo ng kaisipan. Yun po yung, sorry po, pag inabot nyo yung ganitong edad, talagang magiging malilimutin na rin. Ano po? Yung, sabi po na verse 2, ng Romans, ito lang nga ba sinasabi ko. Sabi po na Romans 12 verse 2, and do not be conformed to the ways of to this world, but be transformed in the renewing of your mind, so that you may prove what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect. So, hindi ka sasang-ayon, sasalungat ka sa kalakaran ng sanlibutan. James chapter 4 verse 4, sinabi rin po ito. Ang sakit po ng pananalita, sa James 4:4, sa Tagalog. Mga taksil. Ito po yung kanya sinasabi. Alam ba ninyo, anong pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay kaaway ng Diyos? At yan po, problema ng maraming Kristiyano. Kaya po, kung tayo ay sasalungat sa takbo, sa daloy ng sanlibutan, tayo po ay kamumuhian. Ngunit sa ikaluluwalhati ng Panginoon. Kaya po, tatandaan natin, hindi na nga po tayo dapat na nakikiayos sa mundo
Because we are citizens of heaven already. Ephesians chapter 2 verse 19. Citizens of heaven na po tayo. Kaya po, yung ating pagdurusa, kung tayo po ay nagdurusa, for the sake of Christ, will bring glory to God the Father. Kasi po, that's one way for us to be identified with Him. Na hindi tayo kaya ng mundo. At no matter what, we are obedient to His perfect will. Kahit na ano pa ang sasapitin ng ating buhay. At ito po yung mahirap na tanggapin na maraming mananampalataya po ngayon. Sapagkat sa ating kapanahunan po, karamihan ng katuruan ay puro mga magaganda, masarap pakinggan, masarap tanggapin. Ngunit panlilin lang ng katuruan ng sanlibutan. Yun po yung problema. Ang bahagi pa po ng prayer ng Panginoong Hesus dito, the prayer request of the Lord Jesus Christ was in accordance to the Father's will. Kung ano po yung kalooban ng Ama, ito po, itinalaga na ng Ama, unang-una sa lahat, na ang Panginoong Hesus ang maghahari sa buong sansinukob. So, siya ay may kapangyarihan na magbigay ng kahatulan. Siya rin ang may kapangyarihan na ipagkaloob ang kanyang buhay at may kapangyarihan na bawiin ang kanyang buhay. At siya rin, tanging siya lamang ang may kapangyarihang magbigay ng buhay na walang hanggan sa lahat ng mga kaluluwa na ipinagkaloob ng Ama sa Kanya. Ito po yung kalooban ng Ama para sa Kanya. At dito ay maraming beses po na binanggit po niya ito, na lahat ng mga pinagkaloob sa kanya ng Ama, ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. At ito po yung ibibigay niya, sabi niya, eternal life as defined by Jesus. Dito po sa verse 3 na binanggit dito, ay yung unang sinabi po niya, pag binasa po natin ang verse 3 ng John, gusto ko pong basahin para po hindi ako magkamali. Mahirap na pong mag-memorize ng verse kapag kayo po ay umabot ng 7. Ang sabi po binanggit ng Panginoon kasi dito sa verse 3 po ng chapter 17, this is eternal life, that they may know you. Kaya po gusto kong basahin ito dahil mayroon pong mahalagang verse, may word na napakahalaga rito. That they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you sent. Yung pong salitang no dito, hindi po basta salitang no, na alam o kilala. Kasi po, yung salitang no dito po ay yung original meaning na ginagamit po sa Bible madalas ay ang kahulugan po nito ay yung sa sexual intimate relationship na mag-asawa. Ano po? So yung relationship po na ito, knowing God is having an intimate personal relationship with Him. So, hindi lang basta kilala mo ang Ama, kilala mo ang Anak. Talagang iisa kayo. And that relationship is continuous and dynamic. And that is the very core of our life. Yun ang pinakabuod ng ating buhay. Kung wala yun sa ating buhay, we are nothing. Ganun po kahalaga. Kasi yun ang ibig sabihin, doon makikita ang kahulugan na tayo ay may eternal life. Without that intimate personal relationship, our faith in God is fake. Yun po yung problema na hindi nakikita ng marami. Ngunit kaya po pinagdidiinan natin itong binabanggit ng Panginoong Hesus dito dahil yun po yung gustong ipakita rito at nais niyang ipaunawa. Kahit na sinasabi niya sa Ama kung bakit na itala dito upang sa ganun
lahat po tayo makaunawa ng katotohanan ito. Na tayo po, ang relasyon natin sa Panginoon ay hindi lamang ba sa intimate relationship, kundi ito po ay mananatili sa walang hanggan. From eternity to eternity. Kasi from eternity past, kilala na niya tayo. And that eternity future is everlasting. So, ganun po ang ating relasyon sa Kanya. Kung titingnan pa po natin yung laman ng Kanyang panalangin, yung parang ang Kanyang pagpapanalangin po ay nakabase doon sa parang completed work. Yun natapos na niya, na isa katuparan niya na gawain, na bilanggit niya sa John chapter 4, verse 34. Sabi niya, my food is to do the will of my Father in heaven. At yung work na yun, ay yung gawain niya para sa kaligtasan ng tao. Pero dito, parang sinasabi niya, nagawa na niya kahit na hindi pa. Kaya, mangyayari pa lamang. Immediately after his prayer, magsisimula na mangyari yung kanya sinasabi. Pero parang sinasabi niya rito, tiyak na mangyayari. Kaya sinabi niya, para bang mission accomplished, parang gano'n po sinasabi niya. Kaya ang sabi po niya ron sa verse 4, I glorified you on earth, having accomplished the work which you have given me to do. Kaya po, it was based on the certainty, may katiyakan na po, of His finished work on the cross. Ganun, antindi po ng pananalita ng Panginoon, kaya wala pong sablay, wala kahit pagdududa. Pag tinignan po natin sa human perspective, sasabihin natin, ba't naman ang Panginoon Jesus, parang naman siyang self-centered, kasi self-serving yung kanyang panalangin. No, it's not self-serving. Ano po? He was actually saying that the Father is glorified with His obedience in His suffering and death on the cross. And that is the perfect will of the Father. At kapag nag-glorify ang Ama sa kanyang ginawa, siya rin mismo ay nag-glorify din. At yung reality niya ito ay the same glory na tatanggapin ng bawat isang ipinagkaloob ng Ama sa anak. Tayo po yun. At ang anak naman, pinagkalooban ng buhay na walang hanggan. By doing that, the Father is also glorified through us. Kaya makita po natin yung flow ng kanya sinasabi. At mahalaga po yung mga bahagi ng panalangin po niyang binabanggit po rito para sa bawat isa sa atin na mananampalataya dahil marirealize natin later on, mamaya po, habang tayo nagpapatuloy, kung paano po tayo dapat tumugon ng tama. How we correctly respond and rightly respond to the call of God and to the love of God and to the sacrifice of the Lord Jesus Christ in us. Kaya lahat tayo na tinawag ng Panginoon na binigyan ng buhay malangan, nandito pa po tayo sa lupa. Hindi pa po tayo kinuha. At ang nais ng Panginoon ay maisakatuparan ang palatuntunan niya sa bawat isa sa atin. At habang unti-unti po nangyayari yun, sa buhay pa lamang po natin dito, we are supposed to be giving glory to the Father in every aspect of our life. Iyon po ang dapat na mangyari sa ating buhay ngayon. Pangalawa po na concern niya sa prayer ay yung prayer niya sa mga apostles na nasa verses 6 to 19. Doon sa book of Luke chapter 6 po ay mababasa po natin doon na nanalangin po muna siya at pagkatapos siya manalangin, tinawag niyang isa-isa yung kanyang mga alagad. Sa madaling salita po, ipinanalangin muna niya sa Ama yung pagtawag niya kung sino mga tatawagin niya na kanyang mga alagad. At matapos po yun, in the course of His ministry on earth, patuloy niya ipinapanalangin ang kanyang mga alagad. At nung nasa langit na siya, hindi lang yung mga alagad ang kanya ipinapanalangin, kundi ang lahat ng mga totoong nananampalataya sa kanya. Makikita po natin yun sa Romans chapter 8, verse 34, at saka Hebrews 7, verse 25. So the Lord's prayer of intercession, makikita po natin, reveals Jesus' primary concern
and love for His apostles and for all genuine Christians. Makikita po natin dito na sa buong panahon ni Kristo, dito sa lupa at sa langit, ang laman ng kanyang puso ay ang lahat ng mga pinagkaloob sa kanya ng Ama. And that's something ibang kahirap ma-imagine, pero grabe po ito. Paano ka tatalikod? Paano mo tatraidorin ng Panginoon? Paano ka magtataksil? Hindi, mahirap pong isipin po yun. Okay, doon po sa panalangin ng Panginoon sa kanyang mga alagad, sabi niya, this little flock of disciples was given to the Father was given by the Father to the Son. Galing sa kanya. Lahat yung mga alagad na yon. Hindi basta pinulot ni Jesus yung mga yon. Kung paanong tayo po, bawat isa sa atin, ay tinawag ng Ama patungo kay Jesus, ganun din po yung mga alagad niya noon. Nandun po sa verse 2, verse 9, verse 24. At sila ay ibinukod tangi. Hindi sila nawala sa mundo, gaya natin, ngunit sila ay separated from the sinfulness of the world. At yun po ay mula sa eternal knowledge, eternal wisdom, at eternal choice ng Ama sa langit. At sila ay regalo ng Ama kay Jesus. In the same way, tayo rin po ay regalo ng Ama kay Jesus. At lahat ng mga lumapit kay Jesus na may pananampalataya, nakilala natin ang Ama sa pamamagitan ni Jesus. Kaya po yung mga nagsasabi, nakilala nila ang God the Father, pero walang relasyon kay Kristo Jesus, hindi po totoo yun. That's just an imagination. Creation lang ng kanilang malikot na guni-guni. Kaya po kung kanilang picture yung pinapakita nila. Yun po yung problema ron. Nung binigay tayo ng Ama kay Jesus, ipinakilala naman ni Jesus tayo sa Ama. Kaya nakilala natin. Ano po? At ito ang dahilan na tayo ay naging totoong mga anak niya. Paano po nangyari yun? Nung ibinigay po tayo, ang nangyari po, tinanggap natin ang kanyang salita. Ang kanyang salita ng buhay, nanampalataya tayo, at sumunod tayo, nagpasakop tayo sa kanyang salita, sa kanyang kalooban. So, hindi lamang po sila, that includes every one of us who has truly surrendered his life to the Lord Jesus Christ. Kaya po siguro tayo nandito ngayon. Doon po sa first time na nandito, hindi po aksidente na nandito po kayo. Tama po, may ginamit ang Panginoon para kayo po ay anyayahan dito. Ngunit ang totoo po ay galaw ng Panginoon, ng Ama sa langit. Kung bakit kayo narito. Kasi ang dali magdahilan eh. Naku, umuulan. No? Naku, may gagawin pa ako. But then you're here. Kung ayaw ng Panginoon na nandito kayo, paglabas nyo ng bahay, natapakan nyo yung pako, natusok kayo, diretso kayo sa ospital. Pero hindi po. The mere fact that you're here, God is calling you. Mahalagang bagay po na maunawaan po natin ito. At dahil po dito, dahil binigay tayo ng Ama, dahil sa Kanyang salita, we are being assured that we belong to the eternal kingdom of God. Dahil nagawa nating sumunod at magpasakop sa Kanyang salita, sa Kanyang kalooban, kahit mahirap kung minsan. Ito po yung totoo. Ano pa po laman nun? Yung specific prayer ng Panginoon po, particularly doon sa mga dinala ng Ama sa anak, pansinin po natin, it was not for the entire human race, yung kanyang panalangin. Siguro maganda ulitin natin basahin yun in verse 9. Sabi po na verse 9, pansinin po natin mabuti ito, napakahalaga po. I ask on their behalf, I do not ask on behalf of the world.
but of those whom you have given me, for they are yours. Hindi ipinanalangin, hindi dinulog ng Panginoon ang lahat ng tao sa mundo, kundi yung mga ibinigay lang na Ama. At binigyan niya ng buhay na walang hanggan. Makikita po natin later on na nung nanalangin ang Panginoon, hindi lang para doon sa mga mananampalataya noon, kundi pati mga future na mananampalataya. At yun ay tayo. Makikita po natin sa mga susunod na talata. Kaya po, isip-isipin po natin mabuti ito. Yung sinabi ng Panginoon na ito sa verse 9, ang problema po ng tao ngayon na masyadong religyoso, gustong ipanalangin ang mundo, ipanalangin ang lahat ng tao, ipanalangin ang lahat ng Pilipino, ipanalangin yung bansa na nagkakagulo. Parang maganda po. Ngunit sa mata ng Diyos, ang kalooban ng Diyos, kahit na anong kaguluhan po mangyayari, wala po makakapigil niyan talaga mangyayari dahil sinabi na po ng Bible yan. Ang concern ng Panginoon ay lahat ng Kanya. Kasi yung mga hindi Kanya, siya mismo wala siya magagawa. Yun ang pinili nila eh. Just to be practical and reasonable. Kung minsan, tayo po mga Kristiyano, namimilit pa po tayo. Tao, sige, punta ka na. Susuhulan pa yan. Ililibre kita ng lunch. Hindi po nakukuha sa ganun ng Panginoon. Kaya po yung mga iba, para lamang mag-attract ng maraming tao, mag-iimbita ng celebrity, na artista kuno, yan, magdadatingan ng tao, nagpunta sila rin para sa Panginoon, no? So, makikita po natin, iba ang kaparaanan ng Diyos, ibang kaparaanan ng tao. At hindi pwede magsama yon. Kaya, very specific yung prayer ng Panginoon dito, na makikita natin. Hindi para sa lahat, kundi lahat. Yun lamang kanyang mga tinawag. Yung mga binigyan ng buhay na walang hanggan. At yun ang problema po ng karaniwan sa mundong ito. At ay nakakalungkot man sabihin, bakit po wala tayong magagawa ron? Ang katotohanan nito, ang mundo po ay pasama ng pasama ng pasama. Marami ang nai-stress, pamahal ng pamahal ang mga bilihin. Wala po tayong magagawa. Talagang papunta ron. Sinabi na po ng Bible yan. Mahaba pa kung pag-uusapan pa po natin yan. Pasama ng pasama ang mundo. Wala po tayong magagawa. Sinabi na po ng Bible yan. Dahil ito ang talagang mangyayari, gaya na sinabi ng Panginoon, na habang palapit ang araw ng kanyang pagdating, hindi mapipigilan ang napasama rin ng pasama ang tao. Kaya po, ito po ay isang bagay na magmumulat sa ating kaunawaan na ang main concern ng Panginoon is the protection, preservation, and sanctification of those who belong to Him. Ito po yung specific concern niya. Verse 11 and verse 17, binanggit po yan. Kung kaya, lahat tayo na totoong ipinagkatiwalang ating buhay sa Panginoong Hesus dahil alam natin na tinubos tayo ng kanyang dugo at ng sariling buhay mula sa sumpa ng kasalanan at kamatayan, tayo lahat kasama po dito sa panalangin niya. Para sa atin po ito. Kaya hindi natin ito dapat baliwalain lamang o just taking it that so lightly. Hindi po. Kaya po, ulitin natin, His prayer is not for the entire human race. Only for those who were chosen. Only for those who belong to the kingdom of God. And not for those who rejected the gospel. Because wala na po tayong magagawa. They are doomed to eternal fire. Hindi nga lamang natin alam kung sino yung mga yon. Ano po? Wala tayong karapatan na usisain. Kaya naman, ang salita ng Diyos, binabahagi natin kahit kanino. Ultimately,
God's sovereignty will still prevail. Yun po yung totoo. Ang kasunod po mangyayari dito, sinabi na po ng Panginoon na hindi maglalaon, siya ay lilisan. Iiwan niya ang kanyang mga alagad, at ang kanyang mga alagad ay maiiwan sa makasalanang mundo na ito upang isakatuparan ang kanyang plano na palaganapin ang mensahe ng mabuting balita ng kaligtasan at itayo ang kanyang iglesia. Huwag kayong magkakamali, baka mayroon pa hindi nakakaalam kung ano iglesia, hindi po yung relihiyon. Iglesia, they called out. Ano po? Yung tinahog ng Panginoon, tayo po yun. Kaya, dahil ang mga alagad ng Panginoon ay nandito pa sa lupa, pinapanalangin niya kanilang mga protection, maingatan sila dahil ang mundong ito ay very hostile laban sa Diyos. Dati na sila na kinapupuotan nila ang Diyos. At yung kanilang pagkapuot sa Diyos ay naging pagkapuot kay Kristo. At pagkatapos noon ni Kristo, yung pagkapuot nila kay Kristo ay nasalin sa pagkapuot nila sa mga alagad niya. At pagkatapos noon, tuloy-tuloy na po yan. Lahat ng mga totoong nanampalataya, totoong nag-commit ng kanilang buhay kay Kristo ay kinapupuutan ng makasalanang mundo. We are hated by this evil world. Maaring hindi natin masyadong ramdam kasi maraming tao mapagpanggap. Nakangiti sa'yo, pero totoo na Di mo lang alam, bruha ka. Yan ang nasa loob niya. Kaya expected na po yun. Binanggit po ba ng Bible? Yung sinabi po. John chapter 15, verses 18 and 19. Dito na lang ako pupunta. If the world hates you, you know that it hated me first before it hated you. If you were of this world, the world would love its own. But because you are not of the world, but I chose you out of this world, because of this world hates you. Kapupuotan ng tao. 1 John 3:13. Dito po ay binanggit na muli, papansinin po natin na laging ipinapaalala sa atin dito ng Bible. 1 John 3, verse 13. Do not be surprised, brethren, if the world hates you. Huwag na kayo magtaka. Pero yung iba nagtataka. Oh, hindi naman totoo yan. Sinasabi ng Bible, wala naman nagagalit sa akin. Okay. What's up? Magabang tayo. Kasi, ang malaki na katanungan doon, papaliwanag ko po. Kasi, at this point in time, sa ating panahon ngayon, ay marami ang nagsasabing sila'y Kristiyano at talagang hindi nakakaranas ng pag-uusig o ng persecution. At least di sa Pilipinas. Ano po? Yung po mga ibang kapatiran sa Japan, nagtataka sila sa trabaho, wala naman silang ginagawang masama, ang babait nila, pero bakit mainit ang dugo sa kanila? Ng mga katrabaho nila. Alam niyo kung bakit? Kasi, yung mga tao na nasa kanila, merong, ewan kung ngayon lang nyo maririnig ito, akala nyo Anghel de la Guardia lang ang meron? May mga taong merong Demonyito de la Guardia. At yung mga may Demonyito de la Guardia, alam nila yung espiritu na nasa iyo kung ikaw ay Kristiyano. Kaya yung Demonyito de la Guardia niya, ang nag-uudyo, asar na asar. Kaya kakasangkapanin nyo ng tao. Sa Pilipinas kasi, ang dami kasing artista. Hindi mo halata. Sorry po. Maganda naman yung word ko, di ba? Artista. Okay, bakit po nangyayari yun? Maraming kadahilanan. At ang pinaka-common na pangyayari, there are so many nominal Christians. Ang ibig sabihin, Christians by name. Ayan, nabinyagan sa simbahan, nung maliit pa, Kristiyano na anak ko.
That's not true. Ano po? Kaya nominal Christian yan kasi yung kanilang buhay, compromising. Halos kapareho ng buhay at lifestyle ng mga tao ng sanlibutan. Halos hindi makita ang pagkakaiba. Pareho na lifestyle, pareho ng principles, pareho ng values. Kung may slight difference, konting-konti, hindi mahalata. At marami sa ganito, hindi ko alam kung dapat kong sabihin, pero kita naman siguro natin, sa mga traditional quote-unquote Christian churches, na halos, ang makita mo lang pagkakaiba ng konti yung form of worship, pero yung buhay, halos pareho. Alam ko po kasi dami ko nakasama nung araw ng mga ganun. And that's one of the reasons why I did not believe them. At, okay, meron din pong, hindi ko alam kung ako lang po ang nagbinyag nito. Alam mo niyo, marami din ang mga secret agent Christians. Ewan ko ngayon lang yun narinig. Na-invento ko pong madali ito dahil karanasan ko po. Secret agent po ako nung panahon ng martial law. Agent 0202. Totoong secret agent at hindi yung secret agent na ala James Bond. Sini lang po yun. Sa totoong buhay, hindi po ganun. Ano po? Kasi ang totoong secret agent, hindi ka kilala na ikaw ay agent, na ikaw ay sundalo. Long hair, naka-civilian, wala mapapansin na pagkakaiba. May bigote pa ako nun. Ano? Kasi ang trabaho ng secret agent, spy sa kahit kanino. Noong pong panahon namin, nakisalamuha po ako sa mga NPA, hindi ako kilala. Nakukuha ko yung impormasyon, wala silang kaalam-alam. Napapasok ko ang pugad ng mga NPA, hindi ako kilala. Dahil pag nakilala ako, pak! Nakikisalamuha ko sa mga matataas na opisyal ng gobyerno, mga general din, mga ano, hindi nila alam ang aking personality. Yun po yung secret agent. At maraming secret agent noong panahon ng martial law na namamatay, pinapatay. Totoo po ito ha. Sa Mindanao kasi, marami ang secret agent. Naka-civilian, long hair, at wala kang mapapansin. Ang pagkakaiba po, yung barel nakaganyan, nakalabas. Papara ng sakyan, para nakikita yung barel. Pak, patay. Siyempre, kita ng kalaban. So ano yung sinasabi natin? Ang totoong secret agent sa buhay, pag nakilala, patay. Ngunit ang secret agent Christian, pag hindi nakilala na Christian, patay. Yun po yung kabaliktaran. Are you a true Christian? Bakit wala nakakilala sa yung Kristiyano ka? So, hindi totoo. It is as simple as that. Ano po? Yung iba naman, may identify na Kristiyano, kasi nasa Christian church, maganda yung kanyang mga ginagawa. Ang problema po, takot i-share si Kristo. Takot i-share ang pag-ibig ni Kristo. Bakit? Fear of rejection. Natatakot mapahiya. Natatakot ma-reject. Natatakot na aayawan siya ng kaibigan. Marami pong ganon. I know. May mga kasama nga sa isang opisina, inabot ng 2 taon, after 2 years, doon palang nalaman na Kristiyano pala yung 2 yun. Pero ito po pong isang sad story sa ating kapanahunan ngayon. Marami rin po yung mga nagsasabing sila'y Kristiyano at nasa loob sila ng Christian Church. Pero ang nangyayari po, mas masahol pa ang kanilang ugali sa mga hindi mananampalataya. And that is true. Kaya nga po, ewan ko,
Kung dapat ko pang ikot, may quotation isang pastor noon, Lord, please protect me from some of your followers. Pangit ng panalangin. Gayunpaman, kailangan maging aware na po tayo ngayon na ang ating pong pananampalataya ay malalagay sa pagsubok. Nagsisimula na po sa buong mundo at marami na ang nangyayari po ngayon na ganito po. Na sinabi na po ng Bible Dumarating na po itong panahon na ito. Babasahin po natin sandali ang 2 Timothy chapter 3. Ito na po yung mangyayari ngayon. 2 Timothy chapter 3 verse 1. But realize this, that in the last days, difficult times will come. Ano po yung difficult times na yun? Verses 12 and 13. Sabi po, indeed, all those who desire to live godly in Christ Jesus will be persecuted. But evil men and impostors will proceed from bad to worse, deceiving and being deceived. At nagsisimula na po mangyari ito. Ano po yung sinasabi natin? Magtaka na tayo, bakit lahat naman mabait sa akin? Parang wala namang problema. Eh, baka tayo may problema. Dahil ito'y mangyayari, ay in anticipation to that, ang prayer ng Panginoong Hesus, protection and sanctification ng lahat ng mga kanya at mga binigay ng Ama sa kanya, na hinirang na bago palalangin ang mundo. Nandito po sa verse 10 kanina. Nung sinabi niya, all things that are mine are yours, and yours are mine, and I have been glorified in them. Dahil pag-aari tayo ng Ama, pag-aari tayo ng Anak, at tayo ay at siya ay maluluwalhati sa pamamagitan natin, kaya ang kanyang panalangin, ingatan tayo. Hindi tayo ingatan na hindi mamamatay, hindi po yun. Ingatan tayo na tayo ay masadlak sa kasamaan o maagaw ng kasamaan sa mundong ito. Ngayon po, nasa church age tayo sa ating kapanahonan ngayon, it is now the Holy Spirit that glorifies the Son. Sinabi ng John 16 yun, verses 13 and 14. And all true believers, lahat ng mga totoong mananampalataya naman, they're supposed to glorify the Lord Jesus Christ. Ephesians chapter 1. Ephesians 1 verses 11 and 12. Ito po sinasabi. Also, we have obtained an inheritance having been predestined according to His purpose, who works all things after the counsel of His will, to the end that we, who were the first to hope in Christ, would be to the praise of His glory. Inilaan niya tayo para magbigay ng kalulatian sa kanyang pangalan. Kaya po yung words of comfort ng Panginoong Hesus sa mga alagad po niya ay expected nila na magdadala ng great joy sa kanila maging sa panahon ng pagdurusa. Kasi marirealize nila later on na nagapi na pagtagumpayan na ni Jesus ang sanlibutan at naghihintay na ang walang hanggang kalwalhatian sa kaharian ng Diyos. Kaya, kung darating sa panahon na tayo ay naghihirap na rito, nagdurusa dahil sa kasamaan ng mundong ito, ang magbibigay ng kalakasan sa atin, we are expecting to be with God's eternal glory at any time. Walang kapantay po yun. It is beyond the imagination of man, the kind of glory that we will enjoy in His kingdom. Di po kayang, walang description na kaya ng tao. Kaya nga po, kapag si Jesus po ay aalis na sa mundo ng panahon na yun, maiiwan yung kanyang mga alagad dito po sa lupa, sa gitna ng panganib at mga oposisyon. Ngunit sila ay mapipreserve in the midst of conflict. Again, na-preserve nga ba sila? Na-preserve po sila, pero hindi po ibig sabihin hindi sila namatay. Pinatay nga sila.
the preservation there is talagang sila'y nakalaan sa kanyang kaharian, no matter what. Kaya, nilalayon din ng Panginoon na lahat ng mga totoong sa Kanya ay magiging patotoo ng katotohanan sa mundong ito na punong-puno ng kasamaan. Tayo po ay narito pa, hindi pa niya tayo kinuha. Ang bawat isa sa atin ay magiging patotoo ng pag-ibig ng Diyos na walang kapantay, ng Kanyang kapangyarihang walang kapantay, ng Kanyang katapatan sa lahat ng mga totoong magpapasakop sa Kanya. Habang tayo narito. At yun po ginawa niya sa mga alagad. Isipin po natin, pinatunayan ng mga alagad niya noon sa lahat ng mga sinaunang Kristiyano ang kanilang katapatan, maging sa gitna ng panganib at kamatayan. At yun ang naging dahilan ko bakit pinapatay ang mga Kristiyano lalong dumadami at umabot sa ating kapanahunan. It was because of their testimonies. Panghuli po ron, nanalangin po ang Panginoong Yesus na ang kanyang mga alagad po will be sanctified of the truth of God's Word. Doon po sa verse 17 to 19, nandun po yun. Ibig po sabihin, they will be set apart for God and for God's Word. Ang punto po, ang buhay ng mga totoong kay Kristo ay kakaiba sa mga buhay ng mga tao ng sanlibutan. At sila ay magkakaroon ng kakayahan na makasunod sa kanyang kalooban, even in the midst of rejection and rebellion of this world. At kaya nga po, ang buhay Kristiyano, yan yung kasabihan na lagi natin sinasabi, Christianity is not a bed of roses. Even roses have thorns. Nadagdagan na ng kakaiba. Kaya nga po, kung paano pong isinugo ng Ama si Jesus for mission dito sa mundo. Ganon din ang kanyang mga alagad po at mga totoong mananampalataya ay isinugo rin po tayo for the same mission. Sinugo tayo ng anak upang sa ganon makilala ng mundong ito ang Ama sa langit. Tayo. Ginawa siya mga alagad. Ginawa ng Ama sa anak, ginawa ng anak sa kanyang mga unang alagad, at ginawa ng mga alagad patungo sa atin, at tayo ngayon na narito ay makikilala ng sanlibutan ang Ama sa langit, supposedly sa pamamagitan natin at hindi kang kanino. Kaya po, yun po ang ating napakahalagang misyon dito po sa lupa. Kaya po yung sinabi niyang, as the Father sent me, so I sent you, ay halos pareho po doon sa kanyang, sa tinaguri ang Great Commission sa Matthew 28 verses 18 to 20. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey all that I have commanded you. And lo, I will be with you till the end of the age. Sino po yun? Hindi lamang po yung mga alagad, lahat ng pag-aari ng Panginoon. Kaya ang bawat totoong Kristiyano, bawat isa sa atin na totoo, at yung tatawagin pa, kung meron pang hindi tinawag dito, ay kasama po tayo ron. Dapat nating tingnan ang ating sarili as a missionary. Pag sinabi pong missionary, hindi po yung tutungo sa ibang bansa. Yung pong pagkaintindi. Ang mission po natin ay ipakilala ang Ama at ang Anak dito sa ating kinalalagyan. Actually, hindi po puro ganun. Okay yung ganun, yung sinasabi natin, kung magtutugma sa ating buhay. Marami po kasi ang pwedeng daldal ng daldal tungkol kay Jesus, ngunit iba ang buhay. Kaya ko po sabihin ito ng diretso kasi ang dami ko nakita ng ganito. Yun po yung mission natin. Kung ano po yung ginagawa natin sa church, that is our ministry, paglilingkod po dito. Ngunit lahat po tayo, ang mission natin, ipakilala ang mabuting balita ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus dahil sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, tinubos ang ating kasalanan ng kanyang dugo. Yun ang mission natin. Ngunit kahit naman hindi puro salita eh.
ang ating ginagawa eh. Kasi kung, sabi ko, hindi lang para sa mga apostol, para sa ating lahat. Kaya pinanalangin niya ang mga mananampalataya. Ngayon ang gagawin. At kung paano po natin gagawin ito, sabi ko nga, sa bawat kilos natin sa labas, sa ating pang-araw-araw na buhay, ang totoong mananampalataya ay makikilala. Nakakaiba tayo sa mga tao ng sanlibutan. Kasi tayo mga weirdo. Mga buang niya mga yan. Mga pa-Bible. Pero yung mga tatawagin ng Panginoon, makikita po ang kaibahan natin at sila ay maaakit sa liwanag. Ngunit ang mga nakatakda sa walang hanggang kaparusahan, kamumuhian tayo. But then that is not the point. The point is, kung ginagawa natin ang dapat natin gawin. That is our mission. Kaya nga po, yung panalangin ng Panginoon para sa lahat, yung, sa mga future believers. Okay, basahin po natin muli yun. Ha? Makikita po natin. Dito po, kasama tayo. Doon sa kanyang panalangin. Verse 20, I do not ask on behalf of this alone, but for those also who believe in me through their word. Yung mga ipinangaral ng mga apostol patungo sa lahat ng mga nakakilala sa Kanya, sa bawat henerasyon, pasalin-salin, hanggang umabot sa ating kapanahunan. Ito yung, at kumilala sa Kanya, ito po yung mga ipinapanalangin ng Panginoon, kaya kasama na po tayo dito sa pinapanalangin niyang ito. Kaya doon sa final portion ng panalangin ng Panginoon dito, makikita po natin, for future believers na. Yan, yun na po yung number 3 dyan. At sabi ko nga, ay yung mensahe ng kaligtasan na yun, ipinasa na ipasa sa bawat henerasyon hanggang sa umabot sa atin at abot pa sa mga aabutin natin. Kasama po yun sa panalangin ng Panginoong Hesus. Kaya ito po yung church age na mangyayari na po yun, ang ganong pangyayari. So, dahil po makikita po natin yung kanyang turo bago siya umakyat sa langit. Ipinahayag na niya yung gagawin ng mga naiwan niya. At kung papaano na nagawa nila. Acts 1:8, ang sabi, ito yung last declaration ng Panginoon Hesus bago siya umakyat ng langit. But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be my witnesses both in Jerusalem, all Judea and Samaria, and even to the remotest part of the earth. Ito po ay sa lahat ng mga binabaan ng Espiritu Santo. At sino po yun? Kailangan po mapaalalahanan siguro tayo muli na ang bawat isa na totoong tumugon sa panawagan ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang salita at ipinahayag ang kanyang pananampalataya sa Diyos, siya ay binabaan ng bagong puso at bagong espiritu. And he has the power to proclaim Jesus and the love of God. The good news of salvation. Meron po tayo lahat. Ayan. Napansin po ba nyo, may mga Kristiyano na dati mahiyain? Pagkatapos ay naging madaldal na. Yung iba naman sumobra naman kadaldalan. Kasi that's the power of the Holy Spirit. Hindi po yung power of Holy Spirit ay yung, in Jesus' name! Hindi po yun. Hindi po yun. Kundi yung kakayahan mo, hindi ka natatakot. You have the boldness to proclaim Jesus. You have the boldness to show your love, the love of Christ. Kahit kanino. Kahit dun sa kinaiinisan mo mukha. Dahil ipapadalangin ng Panginoon, bigyan mo ako ng pag-ibig sa tao ito. Asar na asar ako sa pagmumukha niya, patawarin mo ako, Panginoon. Yun. Yun po yung punto ron eh. That's the power. Kaya po sila noon, walang takot yung mga sinauna. Dahil pinanahanan po tayo ng Espiritu Santo.
kung totoo tayong nananampalataya. At hindi po umaalis ang Espiritu Santo, ini-snub lang o ini-ignore lang ng maraming Kristiyano na nasa Kanya yon. Kaya mo, sa huling bahagi ng panalangin ng Panginoon po, sinabi niya ito. Kaya po, ang bawat pinanahanan ng Espiritu ng Diyos, dumadaloy sa kanyang puso ang kasaganaan ng pag-ibig na yon, na parang tubig sa ilog na dumadaloy. At hindi mo mahahadlangan. Hadlangan mo yung tubig sa ilog, lagyan mo ng harang, hahanap ng lagusan. Ganon din po yung pag-ibig ni Kristo na nilagay sa ating puso. Hindi mo pwedeng nandito lang. Hahanap ng puso na patutunguhan upang ipadama ang pag-ibig ng Diyos at pagpalain siya ng pag-ibig ng Diyos. There's no such word as hatred sa kapwa-tao. Galit tayo sa masama, pero hindi sa tao. Yun po yung totoo. At malungkot po na hindi yun ang totoo nangyayari. Kaya ang panalangin niya sa lahat ng mga mananampalataya, unity of love. Hindi po yung unity na, magkasama-sama lahat tayo, people's power. Hindi po yun. Unity of love, unity of obedience to God and His Word, and united commitment to His will. Ito po yung tunay na unity. Kaya po yung unity ng lahat ng mananampalataya, spiritual. Lahat ng mananampalataya, everybody belongs to the body of Christ. 1 John 12, verse 13. Kaya po yung unity natin, yung spiritual unity na yon ay makikita sa atin sa nangyayari sa ating buhay. At ang desire ng Panginoon para sa kanyang iglesia, ay kung paano po yung kanyang pagiging isa sa Ama, ay yun din ang pagiging isa natin sa Kanya at pagiging isa natin sa Ama at sa Anak. Kaya po, just imagine, hindi po tayo nabubuhay dito na tayo lang. The Father and the Son lives in us by the power of the Holy Spirit. And we do not know this because actually we know but we ignore. Yun po yung problema. Kadalasan, hindi natin itong binibigyan pansin. Bakit po? Abalang-abala tayo sa mga problema ng sanlibutan. At ito ang kaparaanan ng dyablo para po iligaw ang ating puso at kaisipan. Kung paano pong ang ginagawa ng anak noon ay maparangalan at maluwalhati lamang Ama at malugod sa Kanya, ganun din po tayo. Na ang ating iniisip lamang ay kung paano po maparangalan at tayo ay maging kalugod-lugod sa mata ng Diyos. Yun po yung ating buhay. Kaya, the same with Jesus. Our goal as a church, dito po, and as individual Christian, is to do the will of the Father. Yung makilala siya. It is not for us para problemahin po kung i-reject ang Panginoon o hindi. Ang problema po natin, ginagawa ba natin o hindi? It is expected that more people will reject Him. But the point is, have we done our part? Yun po yung problema ron. Kaya po, yung unity of believers po na ito, ay para po talaga makilala ang Panginoon. Ito po yung ating divine mission. At nang sa ganun, lalong maipaunawa sa mundo yung lalim at lawak ng pag-ibig ng Diyos sa lahat ng sangkatauhan. Kaya po tayo nagtitipon-tipon na sa church. Hindi lamang po every Sunday, marami tayong mga activities. Nagtitipon-tipon po tayo, nag-worship tayo sa Panginoon. Tatandaan po natin bakit tayo lagi ang ginagawa po natin ito from time to time upang sa ganun maitanim sa ating mga puso at lalo pong mapatibay yung
spiritual unity sa ating mga puso at espiritu. Anang sa ganun magagawa po natin maisakatuparan ang layunin ng Diyos at patuloy po na ipalaganap ang kanyang pag-ibig at umaapoy sa ating puso yung pag-ibig na yun na ikinakalat po natin. Hindi po tayo OA. Kasi maraming Kristiyanong OA. Napasayaw-sayaw pa, I love you, brother. Pero pagkatapos nun, iba naman ang nakikita sa kanilang buhay. Hindi po. If that love is genuine, it just comes out naturally. Na walang kaartihan. Hindi lang sa ating sinasabi, kundi sa ating ginagawa. How we treat everyone. Kahit sino pa. Maraming Kristiyano namimili ng ng tinatrato na mabuti. Hindi po. Tatandaan natin, saan patungo ito? Sa simula pa lang sinabi na ng Panginoon. Ang kanya sinabi, you are the salt of the earth. You are the light of the world. Nung sinabi niya ito, ano yung ikarugtong? Let your light shine before men, that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. Sa madalit salita, si Kristong ilaw at yung ilaw niya ay nagre-reflect sa atin. At nakikita ng mundo ng liwanag na yun. Ang ating buhay parang asin, nagbibigay ng kahulugan sa buhay ng bawat tao. At sa nakikita sa atin, nalululhati ang Ama sa Langit. Kaya po malaking katanungan, ito po ba ang buhay natin? Yun po malaking katanungan. Of course, lahat po tayo may pagkakamali. Of course, lahat po tayo nagkakamali, nagkakasala. But the point is, we know how to acknowledge our mistakes and we know how to repent. And we always desire to glorify God in spite of our weaknesses and frailties. Tayo pong lahat ay tumayo. At marahil po ay iyuko nga po natin ang ating mga ulo. Ipikit natin ang ating mga mata. Pagbulay-bulayan po natin ang mga sandaling ito. Tanungin natin ang Panginoon, Panginoon, nagagawa ko pa ang kalooban mo sa aking buhay. Panginoon, anong klaseng ilaw ako? Anong klaseng asin ako? Panginoon, totoo ba na ako'y kabilang sa iyong kaharian? At tayo rin ang magsasabi kung nandun ba yung desire ng ating puso na maisakatuparan ng layunin at palatuntunan ng Diyos sa ikaluluwalhati ng kanyang pangalan. Tanungin po natin ating mga sarili. At sa mga sandaling ito, bawat isa po sa atin, kaugnayin po natin ang Panginoon. Kausapin po natin siya. And it is time for us na marahil po, Panginoon, hindi ko alam ang kakayahan ko na pwede kong gawin. Ngunit ang buong buhay ko ay nakalaan sa ikaluluwalhati na iyong pangalan. Gawin mo, Panginoon, sa akin. Gamitin mo ako sa anumang kaparaanan na naisin mo. Alam po nyo, hindi sa malaking kaparaanan o maliit na kaparaanan. Little things mean a lot in the eyes of God if it is for the glory of His name. Yun po yung mahalaga. Sige po, manalangin po tayo. Aming Ama, sa inyong harapan po, nandito po ang inyong mga anak. Alam po nyo, laman ng bawat puso. Kaugnayin po ninyo ang bawat isa sa kanila ayon sa kanilang pangangailangan. Father, send forth the spirit of conviction upon every heart na makilala po namin ang aming mga puso. Bigyan po ninyo ng kakayahan ang bawat isa, Panginoon, na idulog ang kanilang mga puso sa iyo
At ang mga sandaling ito ay mga sandali na itatalaga nila ang kanilang sarili. Ilalaan nila, Panginoon, ang kanilang sarili sa anumang kaparaan na naisid mo sa ikaluluwalhati ng iyong pangalan at sa ikatutupad ng iyong palatuntunan sa kanilang mga buhay. Ama, salamat po. Salamat po. Tulungan po ninyo kami, Panginoon, na sa kabila po ng aming mga kahinaan, mga pagkakamali at kasalanan, magkaroon pa rin kami ng masidhing pagnanais na magpatuwid sa iyo at ang aming buhay ay maging patotoo ng iyong pag-ibig at kapangyarihan na nagpapabago. Ama, salamat po. Let your name be glorified and exalted in every life right now. In the mighty name of Jesus. Amen and amen.